Mapagpalang araw. Happy Lord's Day. Araw po ng linggo ngayon. Tayo po ay magkakaroon ng Street Bible Study. Dito po sa Maginoo Street. Ito, Maginoo Street ito. Yan. Barangay 104, Sonny, District 1, Tondo, Manila. Mabuting bagay na nagdadala tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Lalo na ngayon, araw na linggo. Kung tinatamad ka magpunta sa simbahan, hindi makapakinig ka man lang na salita ng Diyos. Lagi ko sinasabi, sa simbahan, salita ng Diyos. Pag nasa kalsada ka, salita rin ng Diyos. Kaya ngayon, magba-Bible study po tayo rito. Sana makinig po kayo. Walang bayad, libre. Dito lang tayo. Ayan. Kumbaga, pinapaalam natin kung sino man yung gusto. Sabi ko nga po, walang bayad. Gagamit tayo ng Biblia para may depensa natin yung pananampalataya. Alam nyo, may pananampalataya ang tao. Magbuhat ng unang araw. Lahat ng tao mayroong pananampalataya. Pero ang Biblia nagtuturo. Hindi ko mo may pananampalataya ka, areglado ka na sa Diyos. Hindi. Diyan nagkakamali ang mga reliyon. Akala ng mga ibang sekta ng mga reliyon, ay pumasok ka dito, umanib ka dito so forth and so on. Akala mo yung gano'n, madali, pero ang tanong, sigurado ka ba? Pero sa Biblia, nakasulat yan. Yan ang kukunin natin ngayon para wag tayo magkamali. Okay, kunin ko po yung Biblia, no? Meron tayong Bible. Koinen. Ang Biblia ng mga pastor. Yan. Tagalog na Tagalog. Itong Biblia pong ito, sinasangayunan nila 13 simbahan, iba't ibang simbahan ha. Naniniwala sila dyan, laman nito. Ito. Para lang makita ninyo. Oh. Ayan. Ito pa. Iba't ibang simbahan po yan. Hindi sila magkakasama sa simbahan. Iba-iba. Pero nagkakaisa sila sa turo ng Koinen. Yan. Tayo, yung bang pananampalataya mo, kaibigan, totoo yan. Yan ang tanong eh. Kasi sa Bible, may tama. Kung may tama, may mali. Paano malalaman yung tama pag nakita mo yung mali? Paano makikita yung mali pag narinig mo yung tama? Oh. Para simple lang. Puti at itim. Paano masasabing yan ay itim? Kasi meron ka nakitang puti. Bakit mo alam na puti yan? Kasi meron ka nakitang itim. Ganun lang yung comparison. Ito ang kukunin natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Pero bago tayo papalahod dyan, tayo ay muna ay mananalangin sa Diyos upang siya pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay dapat namin mapanaligan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po. Oh. Ayon po kay San Pablo, Roma 10. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtasang Israel. Kita nyo? Meron siyang pinagpipray sa Diyos, kaligtasan. Patungkol ito sa mga Hudyong Israel. Oh, kita nyo? Yan ang nakalagay. O tuloy tayo sa verse 2. Kaya sinasabi ko po, dito makikita mo yung tama, makikita mo yung mali.
ayon sa turo't aral ng Biblia. Dos, sapagkat saksi ako, kita nyo? Ibig sabihin ng saksi, may nakita. Sa korte, ay meron po ako saksi. O tayo kayo. Pag cross-examination yung saksi mo, nakita mo ba pumatay ito? Yan. Kailangan nakita mo. Pero ay, narinig ko lang po yan, chismis. Ay, hindi ka maling saksi, hindi ka tama saksi, mali kang saksi. Pero pag nakita ko, paano niya pinatay? Yan ang tama saksi, nakita niya ng harap-harapan. Yun ang tunay na saksi. Pero yung mga saksi ngayon dito sa in fairness, mga saksi ni Jehovah, hindi ko kayo sinasaktan ha. Wala naman kayo nakita eh. O di ba? Even yung inyong founder, wala nga siya nakita eh. Paano siya naging saksi? Ang saksi sa Biblia may nakita. Pero kayo wala kayo nakita. Di ba totoo yan? Totoo yan. Kilala ko kayo eh. Sapagkat saksi ako, sabi ni Pablo, ibig sabihin, nakikita niyo yung mga taong ito na sila'y masigasig na maglilingkod sa Diyos. Ayan, naglilingkod sila sa Diyos. Ibig sabihin, nagsisimba sila. Hindi nga lang batay sa tamang kahalaman. Kita nyo? Nakakita ba kayo ng, ay, pupunta ko na simbahan. Yung pala, sabi ni Pablo, mali ang kanilang kahalaman. Tingnan nyo, mismo si Pablo sa panahon niya, nakita niya yung mga kababayan niyang mga Hudyo. Sila ngayon ang kinukwento niya sa kanyang epistola sa Roma. Tuloy 3. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matwid ang tao, nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang pamamarahan. O kita nyo? Imbis na pamamarahan ng Diyos, ang ginagawa nila, ay hindi pwede yan. Yung gusto namin ang dapat masunod. Ganun po yun. Paano malulugod ang Diyos ngayon? Yung gusto mo, sinusunod mo. Siyempre, kailangan sundin mo yung gusto ng Diyos. Para ang Diyos ay malugod sa iyo, kaibigan. Kasi nakalagay dito, nagsusumikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos. O meron pa rin yun. Sabi nila, si Jesus hindi kailanman naging Diyos yan, kundi tao. Talagang pinagdidiinan nila yan. Iglesia ni Cristo. In fairness, wala tayong dito. Nagbabasa lang tayo ha. Si Jesus, anak ng Diyos. Tayo, mga anak ng tao. Nanay natin, tatay natin, nagbagani mo sila, tayo lumitaw. Ang Diyos walang asawa. Paano nyo sasabihin ngayon si Jesus tao? Pag diniinan nyo ng diniinan na si Jesus ay tao, lalabas ang Diyos sa langit ay tao. Mali na yan. Maghanap pa yung talata ng Biblia na mismo sinabi ng Diyos sa langit, ako'y tao. Wala kang mababasang talata dyan. Sabi ng Diyos, ako lang ang Diyos. Pero wala sinabi ang Diyos, ako'y tao. Ngayon, anong batayan nila? Nagdalang tao daw si Santa Maria. Saan ang galing yung dinadalang tao ni Maria? Sa banal na espiritu. Ibig sabihin, yung banal na espiritu, tao? Hindi. Nagdalang tao si Maria kasi sinugo ng Diyos si Jesus para tubusin tayo. Kaya ginamit yung sinapupunan ni Maria. Dito'y pinagbuntis ni Maria ang ating Panginoong Yesus. Lagi niyo pong tatandaan yan. Hindi lang po nananatiling isang talata ang Biblia. Makapal. Ang problema, namimili lang kayo ng talata.
Huwag ganon, selective naman kayo eh. Pag matuto kayo na magbasa kasi, huwag kayong magpauto sa mga ministro. Walang alam. Okay. Anong sabi ni Pablo? Hindi sila nagpapasakop sa pamamaraan ng Diyos. Ito'y mahirap po sa taong reliyoso. Gusto mo maging reliyoso pero ayaw mo magpasakop sa ibig sabihin ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw mong sundin ang mga batas ng Diyos, ang salita ng Diyos. Dapat magpasakop ka sa batas ng Diyos, sa turo't aral ng Diyos. Hindi po pwedeng, ay ito yung gusto ko at saka na lang ang gusto mo. Ang lagay, mas magaling ka pa sa Diyos. Tapos sasabihin mo, reliyon ko po ay ganito. Ako po ay ganito. Hoy, gumising ka dyan. Baka natutulog ka pa. Ito po sinasabi ni Pablo, sila ay sumasamba. Nakakatakot. Akala nyo ba pag nagsisimba kayo, sigurado na kayo? Oh, eto. Oh, dare-diretsong basa na lang. Mga kapatid, ipinakananais ng puso ko at dinadalain ko sa Diyos ay maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasi na maging kalugod-lugod sa Diyos. Di nga lang ba batay sa tamang alaman, dahil hindi nila kinilala pamamaraan ng Diyos upang gawin matwid ang tao, nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan ng Diyos. Kita nyo? Reliyoso ba yan? Opo. Kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi po sila kalugod-lugod. Kaya tandaan nyo po yan, hindi ko mo may reliyon ka. Ako sinasabi ko ito Kaya ano sektang reliyon mo, kinabibilangan mo. Tiyakin mo. Yung pananampalataya mo, yung nakasulat sa Biblia. O mga reliyon, maglaban-laban yan. Pero kung ang pananampalataya mo, yung nakasulat sa Biblia, pare-pareho lang kayo sa Diyos. Kagaya ng mga 13 simbahan na ito. Oh. Ibig sabihin, yung 13 simbahan na yan, nagkakaisa sila sa pananampalataya. Hindi sila magkakalaban. Oh. Isipin niyo po yan, malalaki silang simbahan. Kaya kahit ano po simbahan ang kinabibilangan natin, tiyakin nyo lamang na yung pananampalataya ninyo nakasalik po sa Biblia. Yan nga nagiging problema. Ito pa. O, sige. Sa Iglesia ni Cristo at si Jehovah. O, sila ng dalawa. Si Jesus nila lang. O, aral nila yan. Doktrina nila yan. Ang nila lang ng Diyos tao. Pati sukat ba naman nakabalada sa kanilang mga magazine. Si Jesus daw nila lang. Kaya sila naniniwala sila, si Jesus ay tao. Kasi tawan nila lang. Pero pag Biblia babasahin mo, hindi nila lang si Jesus. O papayag kayo? Maski si Jesus hindi papayag yan Si Jesus po, tunay na Diyos. O, basahin natin Alam niya, nagbabasa lang tayo. O, hindi tayo naninira. Kaya kung natatama kayo, magpunta kayo rito. Dodoktrinahan ko kayo. Sa Biblia. Biblia. Tingnan muna natin itong talatang chapter 17. At ito ang buhay na walang hanggan. 1:17-3. Paborito nila yan. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos. At si Jesus na iyong sinugo. So, dalawa. Isang tunay na Diyos at si Jesus dapat mong makilala yan.
para magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng isa lang ang kikilalanin mo. Hindi mo pwedeng tabasin, bawasan, kulagin ng talatang yan. Ito ang buhay na walang hanggan. Paano? Na makilala ka nilang isang Diyos. Ang Diyos na ba yun? At, sino? Si Yesu Kristo. Sino naman si Yesu Kristo sa Biblia? Tandaan nyo ang Diyos ay isang tunay na Diyos. Yun ang nakalagay. Si Jesus naman, ano naman siya? Ayon sa Biblia. Unang 1:5-20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos, si Jesus po yan. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino si Jesus? Tunay na Diyos. Ngayon sasabihin yung hindi Diyos yan, tao. Sino paniniwalaan ko kayo ang sulat ng Biblia? Baka nanloloko na kayo niyan. Isa na kayo sa naloko, nanloloko pa kayo. Magbasa kayo. Lagi ko po sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Palibasa kasi, nung araw meron ko ay bawal magbasa. Ang sagot ko, sino nagsabi? Hindi niya masabi kung sino nagsabi. Nagalibay siya. Kasi ang Biblia naman, hindi mo maunawahan, malalim yan. Tagalog na Tagalog, malalim pa ba yan? Yung isa naman nakausap ko, dating daan. Suryano, na Palamura. Sabi ko doon sa bebe, mura na mura. Nung una sabi hindi naman Pambira ka, napanood ko, nagmumura. Sabihin mo, hindi. Sabi, nagmumura siya. Inamin niya rin Wala yan, panis yan. So, maliwanag sa Biblia, ang Diyos, Ama, isang Diyos na tunay. 1:17-3. Sino si Jesus? Tunay na Diyos. Unang 1:5-20. Binasa ko yan. Walang labis, walang kulang. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi ako naniniwala dyan. Sabi ko sa kanya, i-post mo nga yung nasa Biblia mo. Hindi niya may post. Kasi kahit anong Biblia basahin mo, magkakatulad lang yan. English, Tagalog. Alam niyo po, ang reliyon, magandang reliyon. Kung magandang turo. Pero ang reliyon, kung nagtuturo siya, wala sa Biblia, or hinati sa Biblia, matakot na kayo. Specific ang Biblia. Kasi tignan nyo, para makuha mo yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, ano sabi ni Jesus? Maliwanag po. Baka yung agad mong buhay na walang hanggan sa langit, baka sa impyerno ka pupunta Kasi iba yung paniwala, iba yung tinuro sa'yo. Kaya ako, kahit na sinong kaharap ko, wala na, marami, puro baladang inaabot nila sa akin Basta binabasa ko lang, ako bahala kayo. O kung meron kayong Biblia, yung Biblia nyo, gamitin natin. Yung sa saksi, nilabasan pa ako ng ang daming libro. Matanda sa akin yun, retirado siman. Sabi ko, ang dami mong libro. Ang lalaki pa. Tapos yung Biblia nila, yun ang ginamit ko. Naulog sila.
Ang sagot na sa akin, magbuhat ngayon, huwag ka na pumunta rito. Sabi ko, Biblia yung ginamit. Itong Biblia yung ginamit ko sa inyo ito ha. May Biblia ko, tinago ko. Kaya ngayon, nabuking kayo ng Biblia nyo. Tapos ngayon, nagagalit ka. Sabi niya, huwag ka na pupunta rito. Yun lang pala eh. Kaya nga kita inanap kasi kinausap ako ng kapatid mo, hanapin kita. Kasi nga, mali ang turo sa inyo. Ang hirap pa naman hanapin yung bahay, nasa gitna ng barangay. Kahit yung barangay, hindi kilala. Kakahanap. Nung mahanap ko, huwag ka na pumunta rito. Nang nabuking na sila. Kaya tagit pa natin tatandahan, hindi ko mo meron tayong pananampalataya, akala nyo pa okay na tayo? Hindi. Hindi. Kailangan siguradi po natin ang ating pananampalataya ay yun nakasulat sa Biblia. Kailangan yung tamang aral. Hindi yung libo-libong aral. Kaya tayo po, andalan natin si Jesus kung ano po yung nakalagay sa Biblia about Jesus Christ. Yan po ang ating binubuklat. Ako meron ako reliyon, pero hindi ko pinopromotion. Baka lalabas, sabihin ng tao, Aba, ang galing nyo pala. Baka gaganyanin ako. Hindi. Kaya po ako, nagsishare ako, gumagamit ako ng Biblia. Makapal. Para wala na akong hahanapin pa. Basta nasa Biblia po, kahit anong reliyon ka, pupunta ka sa langit. Kay Katoliko ka, kay Buddha ka, kay born again ka, kay saksi ka, datindahan, Iglesia ni Manalo, so po na. Bahala na kayo. Tiyakin nyo lang po. Habang buhay kayo, nandito kayo sa lupa, siguraduhin nyo. Pagkamatay ninyo, doon kayo pupunta sa langit. Baka. Hindi nyo pa po inayos sa inyo reliyon, inyong pananampalataya. Baka habutan kayo ng kamatayan. Ingat po kayo. Panguli. Anong sabi ni Jesus? Dito po sa Mateo 24. 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman, mga religion yan. Saklaw na lahat. Anong sabi ni Jesus? Mag-ingat kayo. Baka mailigaw kayo ng ninuman. Anong gagawin mo? Mag-iingat o hindi? Hindi ko mo po may hawak na Biblia. Tama. Kailangan kung may hawak ang Biblia, yung nasa Biblia lang ang ituturo mo. Kompleto. Walang labis, walang kulang. Yung iba po pinuputol nila yung mga talata ng Biblia. Huwag niyong puputulin yan. Nakasulat yan diretso. Huwag niyong putulin. Kasi hindi niyo sulat yan. Ba't yung pinagkikalaman? Sulat ng mga lingkod ng Diyos yan. Yung Diyos na pinagkatiwalaan sila. Sige po, hanggang dito na lamang yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po akong mangangaral. Wala akong pinipiling reliyon. Bakit? Ang sabi ni Jesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao may reliyon. Ibig sabihin, kahit may reliyon ka, makinig ka. Malay mo, dito ka may tuwid, kaibigan. God bless us all po ha. Lagi po kayo magdasal kasi magulo Magulo. Bayo, dito po tayo sa barangay 104, Maguinoo Street, District 1, Tondo, Manila.